Amen. Amen. Sang kaabigan tan sang kamo ngay Diyos at balang sinansakit si katayo. Diyan nakalipas siya pigaran simba. Ya agtayo kapan service na on-site. Pero God is good dahil nandito po tayo nung last Sunday at ngayong Sunday. Amen. Amen. Okay, yung yumuko po tayo sumandali. Heavenly Father, we come before you today with an open hearts and open minds ready to receive your word. Thank you, Lord, for the opportunity na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na makarinig, Panginoon, ng iyong mga salita, O God, that you are the great I am. Lord Jesus, reveal yourself, O God, sa bawat isa sa amin, sa bawat mensahe, Panginoon, na aming maririnig, O God. Help us understand, O God, your presence in our lives as the bread of life, the light shepherd, and everything we need, O God. Holy Spirit, guide our hearts and our minds. Open our ears to hear, O God. Open our eyes to see, O God, and our hearts to obey your truth, O God. May your word, O God, transform us inwardly, O God, by complete change of our mind, O God, and draw closer to you, Father. We commit to you this time, O God, at samahan mo kami, O God, at ingatan mo kami. Cover us, Lord, with your precious blood. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang i-share ko po ngayon is Jesus Christ, the great I am. Makikita natin, in the Old Testament, may tatlong importanteng pangalan ng Diyos. Number one is ang Elohim. It speaks of God as our Creator. Doon sa Elohim na yon, nagmula ang El Shaddai. Ibig sabihin, ang El Shaddai is ang makapangyarihang Diyos, sapat sa lahat ng bagay. At nagmula din ang El Olam sa Elohim, which means walang hanggang Diyos. At ang pangatlo ay ang El Elyon, na ang ibig sabihin ay kataas-taasang Diyos. Ang pangalawang pangalan ng Diyos ay ang Abba, which means it is intimate name, which is tinatawag natin na Abba Father. At ang pangatlo naman na importanteng pangalan ng ating Diyos sa Old Testament ay ang I Am. Ito ang nireveal ng Lord na pangalan niya noon kay Moses, na sinabi niya na I am who I am. Dahil sinabi ni Moses, Lord, anong sasabihin ko na pangalan mo? Sabi ni Lord, sabihin mo na I am who I am. Ako ay ako, sabi ng Diyos. So ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pangalan ng Lord, ang pangalan ng Diyos na nagre-represents ng I am. Ano ba yung I am? I am speaks of three things. Tatlo po ang binabanggit na ibig sabihin ng I am. The first is I. Ano ba yung I? I speaks of God as a sovereign one. Ibig sabihin ay, ibig sabihin nun, hindi tayo dapat ang maitaas sa bawat ginagawa natin, sa bawat sinasalita natin. Bagkus ang sinasabi niya ay si Lord. Hindi yung sarili natin, hindi yung sarili mo. Kundi siya lang, because sabi niya si Lord yung I. Kaya isipin natin na tuwing magsasalita tayo, tuwing may gagawin tayo, sabi ni Lord siya lang ang maitaas. Amen. At ang pangalawa, sa pangalan ng Diyos ay yung A-M. He is the ever-present God. Hindi niya sinabi na I was. Sabi ni Lord, hindi niya sinabi na I was dahil past tense na yon. Hindi niya sinabi na I will be dahil future tense na yon. Ang sinabi ni Lord ay ang pangalan niya is I am, which is the present tense. Na ibig sabihin nun, yung I am is yun yung kasalukuyan na pangalan ng Diyos na kung saan pwede nating ma-enjoy yung presence ni Lord at this very moment. Amen. Amen. I am. Pwede nating ma-enjoy, pwede nating maranasan, pwede tayong pumunta kay Lord anytime. Bakit? Dahil ito yung present ngayon. I am. And the third is spiritual blank check. Ibig sabihin, hindi kompleto yung I am without yung idudugtong mong may idudugtong ka doon sa I am. So, makikita natin dyan, kung nakakita na kayo ng blank check, yung blank check kasi may
account number. Mayroon din payee, kung sino yung dapat na nakasulat na tatanggap. Mayroon ding amount in words, amount in figures, signatory sa baba, kung sino yung nag-issue ng cheque. Yung account number na yon is yung verse ni Lord. Ang signatory doon sa baba is the Lord Himself. Siya ang nag-issue ng cheque. At doon sa blankong yon, tayo ang magsusulat. Ibig sabihin ni Lord, I am. Ano naman ang sasabihin mo? I am blessed. Sabi ni Lord, I am. So binibigyan niya yung cheque sa'yo. Magsulat ka hanggang gusto mo. Magsabi ka hanggang gusto mo. Magdeklara ka hanggang gusto mo. Mag-claim ka hanggang gusto mo. Bakit? Ibinigay na ni Lord yung blankong cheque. It's up to you kung ano yung mga isusulat mo doon. Amen. Amen. Sabi ni Lord, I am. Anong isusulat mo? I am blessed. Sabi ni Lord, I am. Anong sasabihin mo? I am healed. Sasabihin ni Lord, I am. Anong sasabihin mo? I am prosperous. I am abundant. I am favored. I am victorious. I am more than a conqueror. So, ganun si Lord. Sinabi niya yung pangalan niyang I am, bahala ka na kung anong idudugtong mo doon. So, ang mahalaga doon is you continue yung dalawang word na yon is positive. Is in line with the Word of God. Bakit? Pag sinabi mo na, I am, may sakit ako. I am weak. So, dinideklara mo na contrary doon sa pangalan ni Lord na I am, which is, you are declaring negative into your situation, into yourself, into your family. Amen. Kaya dapat, maingat po tayo na every time nagagamitin natin yung the word na I am, the word na I am is a secret word, is a name of God, which is dudugtungan natin ng mga bagay na kaaya-aya kay Lord. Amen. Dahil ang bagay na yun is may enjoy mo sa ngayon. Kasi I am is a present tense na pwede mong enjoy yun na binigay ni Lord sa'yo. Amen. Amen. May nawalo tayong 8 I am of Jesus Christ. So pag makikita natin doon sa Old Testament, I am who I am, sabi ni Lord, si Yahweh, si Jehovah. Pero mayroon din tayo sa New Testament through Jesus Christ, 8 I am of Jesus Christ. Number 1 is, the first is, sabi ni Jesus, I am before Abraham was. Makikita natin sa aklat ng John 8:58, Very truly, I tell you, Jesus answered, before Abraham was, I am. Sabi niya, hindi niya sinabi na, bago pa ako, nauna pa ako kay Abraham, hindi niya sinabi, before Abraham was, I am. Nandun na ako, sabi ni Lord, claiming the same divine identity kay God the Father. So ibig sabihin, Jesus is the same as God the Father. Kung makikita mo doon sa Exodus chapter 3 verse 14, God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites, I am has sent me to you. So, si Jesus is the same as equal as God the Father doon sa libro ng Exodus noong Old Testament. He is eternal, self-existent, not dependent to anyone. He has no beginning or end. Si Jesus ay wala siyang simula. He's the Alpha and the Omega. Wala siyang simula, wala siyang katapusan. Hindi siya umaasa o nakadepende sa kanino man para mabuhay, kundi tayo ang nakadepende sa Kanya at sa Kanya tayo kumukuha ng lakas, sa Kanya nagmumula ang buhay natin. Amen. God is not dependent on anyone because He is the Alpha and the Omega. He's independent. He is not self-existent. He is eternal. Amen. Ang Diyos na tumawag kay Moses ay siya ring Jesus na tumatawag sa iyo ngayon. Hindi nagbabago ang Kanyang kapangyarihan at pag-ibig niya sa iyo. Amen. Amen. The second I am of Jesus Christ is makikita natin sa John 6:35. Sabi niya, I am the bread of life. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Jesus is the bread that satisfies forever. Bread is generally it is a food. Dito sa physical na pangangatawan natin, kailangan natin kumain, kailangan natin i-feed ang ating katawan ng
ng food para tayo lumakas, para tayo masustain. Same as true with our spiritual life, same as true with our soul. Kailangan nating i-feed ng salita ng Diyos para maging strong, para mag-conquer, para maging victorious ang ating spiritual life. So ano ang dapat nating gawin? Kumain ng salita ng Diyos. So kailangan nating mag-meditate, kailangan nating mag-pray, kailangan nating magbasa ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, allot time, intentionally na gawin mo yun. Bakit? Kung pinapakain mo yung physical na pangangatawan mo, kailangan pakainin mo din 3 times a day. Kung pinapakain mo yung katawan mo, more or less, hindi lang 3 times a day mo pakainin ang kaluluwa mo. Every second or every minute, sabi niya, meditate it day and night. Bakit? Kasi hindi mo alam, you are in the spiritual realm, there are wars na nangyayari. So kung mahina ang spiritual life mo, madali kang pasukan ng kaaway. So dapat maging strong ka, palakasin mo yung spiritual life mo para maging malakas ka in natural realm. Amen po ba? Amen. Sabi niya doon sa the Lord's Prayer, give us this day our daily bread. Bakit sinabi niya daily bread? Meaning, alam na ni Lord yung pangangailangan mo araw-araw. Makikita natin dito sa Exodus chapter 16 verse 4, then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. Ang tinutukoy dito is si Lord nung nasa wilderness ang mga Israelites, binigyan sila ng mana. So every day for 40 years, hindi nagsawa si Lord na bigyan sila araw-araw ng mana, umuulan ng mana. So everyday, yun yung pinipick up nila, yun yung kinukuha nila, ginagather nila para i-consume nila for that day. Except for the next day is Sabbath day. So idodoble nila yung food na kukunin nila upon instruction of the Lord. Pero everyday nila kinukuha yan. Bakit? Sabi ni Lord, ako ang bahala sa susunod na araw. So ganun din tayo. Ano man ang pangangailangan natin, si Lord ang bahala. Tingnan nyo, ilang taon na ngayon, 2025, kung dumadaan man tayo sa mga kakulangan ngayon, sa mga struggles, sa mga problema, think of the past years, think of the past months. Hindi nagkulang ang Lord. Di ba hindi lang kayo nakasurvive, you thrive. So pag dumadaan kayo ngayon, isipin niyo, Lord, nung mga nakarang araw, nakarang linggo, nakarang panahon, hindi mo ako pinabayaan. Nandito pa rin ako, nag-survive, hindi lang ako nag-survive, nag-thrive pa, Panginoon. At naranasan ko ang iyong kamay na kumilos sa sitwasyon ko. So ganun, kailangan mong balikan yung mga bagay na ginawa ni Lord. Bakit? Si Lord na gumawa ng miracle noon, kaya ding gawin ngayon. Amen. Amen. In Jesus, every spiritual and eternal need is already met. Third is, I am the light of the world. Sabi ni Jesus, the 8 I am is, John 8:12. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Jesus is the light that exposes darkness and calls us into holy living. Darkness speaks of maraming isinisimbolize o yung darkness, yung kadiliman. Una dito yung kasalanan. Ang pangalawa is yung ignorance, yung kawalan ng kaalaman. Darkness speaks of death. Darkness speaks of yung mga bagay na ginagawa ng kaaway sa'yo. So kung ikaw ay na kay Kristo, the Lord will gonna expose unto you kung ano yung ginagawa ng kaaway sa'yo. Magkakaroon ka ng idea, magkakaroon ng liwanag sa buhay mo. Kapag ikaw ay sumusunod kay Kristo, yung kadiliman na yun, yung kadiliman ng kasalanan, magiging matuwid ka sa pamumuhay mo. Bakit? Dahil kay Kristo. Kung ikaw ay sumusunod kay Kristo, ang kadiliman ng kamangmangan o yung walang kaalaman, bibigyan ka Lord ng wisdom para ma-perceive mo kung ano yung bagay na dumadaan sa'yo. Kung nasa kadiliman ka ng
takot, yung fear, bibigyan ka ni Lord ng katapangan para mapagtagumpayan mo yung bagay na pinagdadaanan mo at magkaroon ka ng peace of mind. Kung nasa kadiliman ka ng kamatayan, anong sabi ni Lord? Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. So, the light of the world is na kay Lord. Kahit yung kadiliman na nasa paligid mo, hindi ka maaapektuhan. Bakit? Dahil si Lord ang liwanag ng buhay mo. Amen. Ang paglakad sa liwanag ay paglakad sa kabanalan. Number 4 is, sabi ni Jesus, I am the gate. Nung iba is, sa translation, I am the door, sabi niya. In John 10 verse 9, Jesus says, I am the gate. Whoever enters through me will be saved and find pasture. Jesus, the gate, is the way into God's protection and blessings, giving access and safety. In Matthew 7:7, sabi niya, ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened for you. Yung gate na sinasabi niya dito, yung doors na sinasabi niya dito, is the door of God's protection over your life, your family, your loved ones. Is the gates of your blessings. Is the doors of opportunities. Is the gates and the door of your healing sa buhay mo. Bakit? Ang Diyos, nasa Kanya yung pintuan, na siya ang pintuan. Sabi niya doon, the door will be opened for you. Si Jesus ay siya yung pintuan. At kung may pintuan, di ba, kung nakakakita kayo, kung may pintuan, di ba may lock, may susi. So, naniniwala ba kayo na yung susi is naka Jesus? Amen. Sabi niya dito sa Revelation 3:7, He holds the key of David. What He opens, no man can shut, and what He shuts, no man can open. Kaya si Lord Jesus, siya ang pintuan, at the same time, nasa Kanya yung susi. So ano pang hinahanap mo? Every time we pray, we have the key. Sa paanong paraan na yung key is magagamit mo doon sa pintuan. In John 16:23, sabi niya, My Father will give you whatever you ask in my name. So yun pala yung susi, in my name, sabi ni Jesus. Kaya every time you pray, hilingin mo sa pangalan ni Jesus. At sabi niya yun, hindi ako ang nagsabi, hilingin mo sa pangalan ni Jesus, at ang susing yun ang magbubukas sa pintuan. Amen. Amen. Si Jesus na nga ang pintuan, nasa Kanya pa ang susi. Ang gagawin mo lang, pray. Manpikasi ka, walay pananampalataya. Yamani siya kaya ang maipipikasi mo at nagawad si ka, and it will be done. Amen. Because of the finished work of Christ on the cross, by His broken body, and by the blood of Jesus Christ. Kaya it is done, it is finished sa buhay mo. Kung ano man yung door na nakasarang yan, it will open widely to you. Bakit? Because Jesus is the door and the key is in His hands, and when you use that key, that door will be open for you. Amen. Amen. Sa kay Kristo, protektado ka mula sa kapahamakan, magpakailanman, at ligtas kang makakatanggap ng biyaya ng Diyos. Amen. So the Lord is revealing to us kung ano yung bagay na secret in the kingdom. Bakit? Kasi inirelieve ni Lord sa mga anak niya. Bakit? Dahil gusto niya na hindi tayo maging stagnant, ayaw ni Lord na mag-delay yung mga what was stored for us. Gusto niya na ma-open yun para sa atin. Amen. Next is, number 5 is, sabi niya, the 8 I am of Jesus Christ, the great I am. Number 5 is, I am the good shepherd. In John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Jesus fulfills this by personally caring for us as the good shepherd. Si Jesus, hindi lang niya sinabi na shepherd. The Lord is my shepherd. Di ba makikita natin ito sa Psalms 23. Pero sabi ni Jesus, Jesus is the good shepherd, mabuting pastol. Hindi lang siya kundi pastol, kundi mabuting pastol. In Psalms 23, Jehovah Rohe. Yung Jehovah Rohe, may 3 letters doon, Hebrew letters na tumutukoy. Ano yun? Ulo, ibig sabihin is bilang pastol, pinangungunahan niya tayo sa bawat buhay natin, sa bawat decision natin, sa bawat ginagawa natin, sa church natin, sa lahat ng ginagawa natin. And number 2 is ang mata.
binabantayan tayo. Bakit? Alam ni Lord kung hindi na maganda yung dinadanan mo, sinasabi na ni Lord, tinitignan na niya. So siya ang mata na nagbabantay sa iyo. And the third is yung kamay. Ang kamay ng Diyos, Jehovah Rohe, is the provider and protector natin. Kung di ba, kung na-discuss ko na nun sa inyo, na yung sheep, pag nahulog siya, di ba kukunin siya nung pastol kasi ayaw niya na mahulog siya sa bangin. Ganon din tayo. Ang kamay ng Diyos ay nandun palagi sa atin para akayin tayo. Hindi lang para akayin, kundi ang kamay ng Diyos ay nandun din para protektahan tayo. At kung minsan itutuwid tayo ng Lord. Hindi lang for caring, kundi for discipline. At kung dumating yung bagay na yon sa ating buhay, magpasalamat tayo kay Lord dahil ang say atong disiplinan to inarotoy anak. Amen. Yan yung trabaho ng Good Shepherd. Hindi niya pinahihintulutan na mapahamak ang kanyang mga tupa. Si Jesus ang mabuting pastol at ang tupa, in the Bible, ang tupa, yun yung yung hayop sa Bible na ang tupa ay dependent siya. Hindi siya makakapamuhay na mag-isa nang wala yung pastol. So, ibig sabihin, tayo yung mga tupa, hindi natin kakayaning mabuhay nang wala ang pastol natin. Na hindi tayo nakakonect sa ating pastol, na wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya sinisimbolize tayo ng mga mananampalataya na tupa. Bakit? Dahil without Jesus in our life, we can do nothing. We are nothing. At hindi natin kayang mabuhay. Hindi natin kayang mag-survive kung wala ang Jesus sa buhay natin. Amen. So sana ang prayer natin, Lord, sa araw na ito, pastulan mo ako. Lord, sa araw na ito, ang mata mo will watch me. Lord, sa araw na ito, Panginoon, ang ulo, Panginoon, pangunahan mo ako. Lord, ang kamay mo, Panginoon, bilang pastol ko, ikaw ang mag-provide sa akin, magbigay sa akin ng proteksyon. So yun dapat ang panalangin natin doon sa Good Shepherd natin. Amen. Bakit? Dahil most of the time we failed. Most of the time na nagkukulang tayo. Pero andun pa rin si Lord na umaakay sa atin. Amen. You will never walk alone. His rod and staff are your comfort, sabi ni Lord. And number 6 is, I am the resurrection and the life, sabi ni Jesus. In John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Jesus gives ultimate healing, victory over death. 3 things about death. Yung word na kamatayan. 3 things about death. First is, death is painful. Kahit gaano pa kalakas ang pananampalataya mo, kahit gaano pa ka-strong yan, pero kung ang namatay ay yung malapit sa puso mo, alam ni Pastor yan, alam ng pastor natin, alam ni Ninang Tarit yan, na kung malapit sa puso mo yung mahal mo, kahit anong encouragement, kahit anong comfort ang matanggap mo, masakit. Hindi natin ma-deny na masakit. Na death is painful. And second is, death is a divine appointment. Kung ganong paraan kukunin siya ni Lord, wala tayong magagawa. Bakit? Hindi natin kayang agtayo na nasumlang no anto sa kalooban na katawan dahil limitado ang pangunawa natin. In the same way, we were born according to God's timetable, and we will also die according to God's timetable. Ang buhay natin ay pinahiram lang ni Lord yan. Di ba? Although talagang mahirap talaga. Pero alam natin na darating yung time na kukunin din tayo ng Lord, pero hindi pa ngayon. Ito ang part lang ng kukunin lang ng tayo. Pero kumon, dyan sabi may panaon, pinahiram ng Diyos ang buhay natin, naka-ready tayo, malinis ang buhay natin na ibabalik natin kay Lord. Dahil malinis na binigay niya, kung halimbawa humiram ka ng isang bagay, yung hiniram mong bagay is malinis na hiniram mo. Kung ibabalik mo doon sa nagpahiram sa'yo, dapat malinis din, dapat hindi sira-sira. Bakit? Dahil you will be responsible, you accountable sa bagay na hiniram mo. Amen. Kaya ang buhay natin, hagat nandito pa tayo, habang kaya pa nating ayusin natin. Amen. Bago natin ibalik at bago kunin ni Lord. Kaya naniniwala ako,
Sa bawat araw na namumuhay tayo, naniniwala ako, the Lord is transforming us inwardly, but complete of our mind. We are changing from glory to glory. We are living from righteousness into righteousness. We are living into God's will. Amen. Ang definition of death is cease to exist. Hihinto ka na at mawawala ka na. Oo, wala na tayo dito sa mundo. Bagkos, dahil tayong mga mananampalataya ay may inilaan si Lord sa atin. Yung mga nauna na sa atin, although nauna na sila, inilipat lang sila doon sa mas magandang lugar. Amen. Ililipat lang ni Lord doon sila sa mas magandang lugar. Death is not the end, but it's the beginning of eternity. There is life after death. Kaya tayo na mananampalataya, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Bakit? Dahil after the death, there is a life. You will live forever, maaaring hindi dito sa lupa, pero doon sa magandang lugar na inialaan ni Lord para sa bawat isa. The best place para sa bawat isa sa atin. Amen. In Revelation 21:4, at papahiri ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata, at ang kamatayan ay hindi na magkakaroon pa, ni dalamhati, ni iyak, ni paghihirap ay hindi na magkakaroon pa, sapagkat ang mga bagay na una ay napasa na. God will give you a resurrection body, immortal body, hindi na mamamatay. Incorruptible body, hindi na mabubulok. Glorified body, may kaluwalhatian ng Diyos. At a spirit body na kung saan galing sa Panginoon. Kaya tayong mga mananampalataya at naniniwala kay Jesus na after the death, there is resurrection and there is life. Magsaya po tayo. Bakit? There is life after the death. And yun yung hope natin kay Jesus Christ. Amen. Amen. And number 7 is, I am the way, the truth, and the life. In John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi din niya sa Acts 4:12, walang inilagay na pangalan sa silong ng langit upang ang tao ay maligtas, kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Amen. In 1 Timothy 2:15, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao, ang tao Kristo Jesus. So ibig sabihin, there is only one mediator, na si Jesus, the man is Jesus Christ, at siya rin yung Diyos na namamagitan sa atin, sa ating Ama. Amen. Siya na nga ang Diyos, siya na nga ang tao, siya pa ang tagapamagitan natin papunta sa ating Ama. Amen. Jesus reveals He is the only way to the Father, showing He is the same Lord. The truth is John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So Jesus Christ is the truth. Upon knowing Jesus, siya ang katotohanan. Kung kilala mo si Jesus, kilala mo ang katotohanan. At kung kilala mo ang katotohanan, siyempre, sinabi niya dito sa John 1:1, the Word is God. So pag kilala mo si Jesus, kilala mo ang katotohanan. At kung nasa katotohanan ka, ang buhay mo ay maganda. Bakit? Dahil namumuhay ka sa katotohanan. Ang kaligtasan ay laging sa pamamagitan ng tipan ng Diyos. Ngayon, natupad ito dahil kay Jesucristo, na siya lamang ang daan papunta sa Diyos. Amen. And the last is, I am the true vine. In John 15:1, I am the true vine and my Father is the gardener, keeping us spiritually alive and fruitful as the true vine. In John 15:2, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Si Jesus ang puno at tayo po yung mga sanga. Hanggat ang sanga ay nakadugtong doon sa puno, ito ay laging magbubunga at hindi malalanta at laging sariwa. Amen. Kaya we have to examine ourselves. We have to check ourselves, namumunga pa ba ako? Dahil kung hindi na, baka hindi ka na nakadugtong kay Jesus. So you have to examine. So you have to ask
the Holy Spirit to reveal to you kung ano yung dapat mong gawin. Anybody who is connected to Christ will surely live fruitful life, powerful life, and faithful life. If your life is not fruitful, begin to examine yourself. Ask the Holy Spirit. Amen. Ang hindi namumunga ay puputulin niya at itatapon sa andaw, sa apoy. So kailangan tayong mga sanga ay mamunga. Bakit? Para yung mga sanga na hindi namumunga, itatapon daw niya sa apoy. At wala dito yon. Amen. Amen. Lahat tayo ay namumunga. Amen. Ang mga namumunga pero ng konti, sabi ni Lord, yung mga konti lang ang bunga, anong gagawin ni Lord? Ipoprone niya, ikakat niya, tatabasin niya. Bakit? Para dumami, para ang pagpoproning na yun, it is the process of the Lord na inaalis niya yung mga bagay sa buhay mo, yung mga tao sa buhay mo na nakakasira sa'yo, yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo, yung mga bagay na nakakasagabal sa'yo para hindi ka mamunga. Amen. Although masakit, pero hayaan mo si Lord. Bakit? Alam ni Lord ang ginagawa niya. At kung dumating yung time na yon, kung may pintuan na isara para sa iyo, may mas malaking pintuan na i-open si Lord. Amen. Kung may inalis si Lord sa iyo, may ibibigay si Lord sa iyo. Amen. Kung may bagay na kinuha si Lord sa iyo, may ibabalik si Lord na mas malaki sa iyo. Bakit? Dahil alam niya yung mga ibibigay ni Lord sa iyo na manggagaling sa Kanya is mas lalong makakatulong sa iyo, mas lalong magpapabunga sa iyo, mas lalo na hindi makakasira sa iyo yon. Amen. Amen. Ano bang bunga ang tinutukoy dito? When we say it is, we say fruitfulness, ano ba yun? Fruit of our lips, ano ba yun? Yung bawat salita na lumalabas sa ating bunganga. Kailangan yung bawat salita na lumalabas sa ating bunganga, it gives life, it gives encouragement. Ang nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng encouragement, hindi nagdi-discourage sa isang tao. Nagpapasaya kay Lord, nagpapasaya sa bawat tenga na nakakarinig. Amen. The fruit of the character of Christ in our lives. Ano yun? Makikita si Kristo sa buhay natin. The way we live our lives, the way we speak, the way na magtrabaho tayo, makikita kung sino si Kristo sa buhay natin. Amen. Fruit of the soul we can bring to God. Hindi lang po yung tayo, kundi may mga souls tayo na dinadala. May mga kaluluwa tayo na ipinapanalangin. May mga kaluluwa tayo na hindi lalapit kay Lord. Bakit? Dahil the soul, yung kaluluwa is kasiyahan kay Lord. Amen. Si Jesus, ang puno ng ubas at ang ating patuloy na pinagkukunan ng buhay. Kaya kung ikaw ay connected to true vine, ikaw ay namumunga, ikaw ay masariwa at hindi nalalanta. Amen. Dito sa 8 I am of Jesus Christ, mayroon tayong pwede mo siyang gawing declaration. So ito po siya. Next. Declaration of Jesus the great I am in your life. I am connected to the eternal life. Diba sabi ko kanina, I am, dugtungan natin tulad ng blank check. I am connected to the eternal I am, my unchanging God forever. I am nourished by the bread of life, truly satisfied in you. I am walking in your light, guided by truth. No darkness can overcome me. I am entering through the door, resting safely in your blessing and peace. I am cared for by the good shepherd, known, loved, and protected always. I am living in victory through the resurrection and life. Death has no power over me. I am following the way, the truth, and the life, committed to you alone. I am abiding in the true vine, remaining in you and bearing much fruit. Pagpalain po tayo ng Diyos sa bawat salita na ating narinig at hayaan natin na sa bawat araw yung the great I am na si Jesus ang siyang mag-guide sa atin, ang siyang kasama natin at habang idinideklara natin, habang nagtitiwala tayo, may gagawin si Lord sa buhay natin and it shall be done. Amen. Amen. To God be the glory po sa ating lahat.